Nanindigan si Senador Ferdinand Marcos Jr. na nararapat ang mga ginawang amendment na isinumite sa substitute bill na proposed Bangsamoro Basic Law. Ito ang balita ni Brian De Paz. 14 na senador na ang nagpalistang magtatanong sa period of interpellation o debate sa proposed Bangsamoro Basic Law. Ayon kay Senador Bongbong Marcos, inaasahan niyang madadagdagan pa ang bilang ng mga ito upang talakayin sa plenaryo ang BBL. Kanina sa pagharap ni Senador Marcos sa mga political science students sa San Sebastian College sa Recoletos, Maynila at iba pang universidad, nanindigan ito na ang BBL na dapat makapasa ay pabor sa konstitusyon. Kaya naman nakahandang depensahan ng senador ang kanyang inindorsong substitute bill na anya ay inclusive sa lahat ng sektor. Kung sila ay gusto kaming saktan, ay hindi magbabago ang aming ginagawa. Kung gusto nilang takutin, hindi magbabago ang aming paniniwala. Magpakahinog na kayong lahat. Hindi rin magpapasindak si Marcos sa banta ng sinuman tulad ng insidente sa kanyang opisina kamakailan. Just 2 weeks ago, nakahanap kami ng pinaputukan yung opisina ko doon sa Rojas Boulevard. And we found a bullet hole to the glass of my office with a bullet slug on the floor. But I'm not rattled or shaken at all. I will do everything to make sure that all the hard work will not be just put to waste. Ayon kay Marcos, ang BBL ay di dapat pinupolitika at di bara-bara ang pagkapasa dahil ito'y posibleng questionin sa Korte Suprema. Hindi pwedeng bahala na si Batman ang mentality. Hindi pwedeng rock and roll to the world lamang ang approach. Kasi okay sa inyo yung mga estudyante. Sa amin, delikado kami pagka gano'n ang gagawin namin. Nagpapasalamat ito sa mga dumalong estudyante upang makinig ng BBL Symposium at Open Forum. Inaasahan na sa August 24 masisimulan ang plenary debate ng Senado sa version ito na may titulong Basic Law for the Bangsamoro Autonomous Region. Brian De Paz, UNTV News Worldwide.